Ang The Ruins na matatagpuan sa Talisay, Bacolod City, ay isang tanyag na destinasyon sa Negros Occidental na patuloy na nag-aakit ng mga turista at mga lokal. Isinasalaysay dito ang isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo, at kasaysayan, na umabot sa higit sa isang siglo. Ang The Ruins ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan, kundi isang makulay na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, partikular sa panahon ng World War II, na naging saksi sa mga sakripisyo at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng mga mananakop. Kasaysayan ng The Ruins, ang pagtatayo ng mansyon. Ang The Ruins ay orihinal na isang mansyon na itinayo ni Don Mariano Ledesma Lacson, isang prominenteng negosyante at may-ari ng plantasyon ng asukal sa Negros. Noong mga unang taon ng ika-20 siglo, si Don Mariano ay isang lalaking may kayamanan at taglay na sosyal na estado. Nais niyang ipakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, si Maria Braga, kaya't ipinagawa niya ang mansyon sa isang Italian-inspired na arkitektura, gamit ang mga materyales tulad ng mga mamahaling kahoy at bato. Ang mansyon ay itinayo sa isang malawak na lupaing may tanawing maganda ng kabundukan at mga plantasyon ng asukal. Ang mansyon ay naging isang simbolo ng kanyang tagumpay sa negosyo at pamilya. May mga kwento na nagsasabing ang mansyon ay ginawa ring tirahan para sa kanilang mga anak, na nagpasikat pa sa mga magarbong pagdiriwang at kasiyahan sa loob ng kanilang tahanan. Ang mansyon ay naging palasyo ng mga Ledesma, at nagsilbing isa sa mga pinakamahalagang istrukture sa Bacolod noong panahon ng mga Amerikano. Ang pagkawasak ng The Ruins, pagkakaroon ng sakripisyo at paglaban. Habang ang mansyon ng Ledesma ay sumasalamin sa kasaysayan ng tagumpay at pag-ibig, ang kasaysayan nito ay nagbago noong sumak ang World War II. Sa panahon ng digmaan, ang Negros, tulad ng iba pang bahagi ng bansa, ay sinalanta ng digmaan at mga mananakop na Hapones. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng digmaan, ang mga Pilipinong gerilya na lumaban sa mga Hapon ay nagsagawa ng isang desisyong magdulot ng pagkawasak sa mansyon ng Ledesma upang hindi ito magamit ng mga mananakop. Noong 1942, sa kabila ng pamumuhay sa isang mundo ng kaguluhan, pinili ng mga gerilya na sunugin ang mansyon. Ang nasabing aksyon ay naging isang simbolo ng sakripisyo at pagtatanggol sa kalayaan, isang patunay ng hindi matitinag na pagnanais ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang bayan mula sa dayuhang mananakop. Sa kabila ng pagkasunog ng mansyon, ang mga pader nito ay hindi tuluyang nawasak, kaya't natira ang mga natatanging kolong at estruktura ng bahay. Ang mga natirang piraso ng mansyon ay naging isang alaala ng kanilang katapangan at pagkakaisa sa gitna ng pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan. Pagbabalik loob, The Ruins bilang isang puok pang turismo. Sa paglipas ng mga taon, ang The Ruins ay naging simbolo ng hindi lang kasaysayan kundi ng pag-asa at lakas ng loob ng mga tao ng Bacolod at Negros Occidental. Sa mga huling dekada, ang lugar ay muling binigyang halaga bilang isang puok pang turismo. Ang mga natirang pader at mga kolum ng mansyon ay naging isang sentro para sa mga bihiro at mahilig sa kasaysayan. Ang The Ruins ay unti-unting binuo bilang isang puok pang turismo, kung saan ang mga bisita ay maaaring maglakbay sa mga natirang pader ng mansyon at makapaglarawan ng kung ano ang buhay noong mga unang taon ng ika-20 siglo. Kasama ng mga makikita at madidinig na kwento mula sa mga lokal na tagapagtanggol ng kasaysayan, ang mga bisita ay nakakakita ng isang mas makulay na larawan ng mga nangyaring kaganapan sa kasaysayan ng mansyon. Kahalagahan ng The Ruins ngayon, isang destinasyon ng kultura, kasaysayan, at pag-ibig. Ang The Ruins ay ngayon ay isang buhay na paalala ng kahalagahan ng kasaysayan at ng pagmamahal sa bayan. Hindi lamang isang lugar ng kasaysayan, ang lugar ay kilala rin bilang isang romantic na destinasyon, isang puok na perpekto para sa mga kasal, mga kasaysayan ng pamilya, at mga magkasintahan. Ang mga magagandang tanawin at ang misteryosong arkitektura ay nagbibigay ng isang kakaibang atmosfera ng kaligayahan at pagiging makulay ng kasaysayan. Ang lugar ay nagiging sentro ng mga aktibidad tulad ng mga pagdiriwang, konserto, at iba pang mga kaganapan na nagpapakita ng kultura at sining ng mga Negrens. Ang mga tanawin ng mga hardin at ang ilaw na nagmumula sa mansyon tuwing gabi ay nagsisilbing isang simbolo ng lakas ng mga tao sa Bacolod at sa bansa sa kabila ng mga pagsubok. Mga aktibidad sa The Ruins, pagkilala sa kasaysayan at kultura. 1. Pagbisita sa mansyon, ang mga bisita ay maaaring maglakbay sa mga natirang bahagi ng mansyon at maranasan ang kasaysayan sa bawat sulok.
Kasama na rin ang mga dokumentaryo at impormasyon na nagpapakita ng mga mahahalagang kaganapan sa lugar. 2. Pagkuha ng mga litrato, ang The Ruins ay isang perpektong lokasyon para sa mga gustong magdaos ng prenuptial photoshoots at mga litrato na may temang makasaysayan at romantiko. 3. Pagkakaroon ng mga kaganapan, ang lugar ay isang popular na pook para sa mga kasalan, concerts, at iba pang sosyal na mga okasyon. Ang The Ruins ng Talisay, Bacolod City ay isang makapangyarihang simbolo ng kasaysayan, pagmamahal, at sakripisyo. Sa pamamagitan ng mga natirang pader at kolum ng mansion, ang bawat sulok ng lugar ay nagsasalaysay ng mga kwento ng tapang at pagmamahal, ng kalayaan at pakikibaka. Ang The Ruins ay isang paalala na ang kasaysayan ay hindi lang nakatago sa mga aklat, kundi buhay ito sa mga pook at mga pamana na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon.